totoo lang po, ako ang nagluluto ng siki ni Diwata. Yung sa sinabi nyong, ang siki ni Diwata ay lasang tawel. Baka ang bunganga nyo po, lasang tawel. Ito, may real talk ang tagaluto ni Diwata dyan sa kanyang Chicken Joy. Kasi may mga nagsabi, lasang tawel daw. Nako, matinding banat ito sa tagaluto ni Diwata ng Chicken Joy. Ito, Sa totoo lang po, ako ang nagluluto ng siki ni Diwata. Yung sa sinabi nyong, ang siki ni Diwata ay lasang tawel. Baka ang bunganga nyo po, lasang tawel. Baka sa bahay nyo pa lang, hindi kayo nag-toothbrush. Tawel ang pinapunas nyo sa bunganga nyo. Kaya nakasabi kayo, nagsalita kayo na, ang siki ni Diwata, lasang tawel. Sa inyo yan. Kasi pag alis nyo ng bahay, towel, hindi toothbrush. Basher, thank you. kaya naman pala, hindi nagtutblat. Kung hindi, baka sumipsip o nagpunas lang ng kung anong ginawa sa towel. Kaya pagdating dyan, lasang towel. Diba? Bago kayo umalis, ito ha, payo lang. Para hindi maglasang towel yung pagkain dyan ni Diwata, magtutblat daw kayo, magtutblat. Ha? Naku, napakatindi ng banat nito. Sapol, sasabihin nyo ganun ang lasa. Paano naging lasang towel? Ibig sabihin yan, kumain din kayo ng towel siguro bago kayo malis sa bahay or sinipsip nyo yung towel. Di ba may nakikita po tayong ganun? Di ba yung nagsisipsip ng towel? Di ba? Ngayon. Yung mga basyo dyan na mahilig manira, isip-isip din kung ano yung ibanat nyo dyan sa parisan ni Diwata. Kasi bandang huli, pag sablay, balik din sa inyo. Kaya, ulitin ko, tutblat din ha. Magtutblas kayo. Baka darating din ang panahon dyan, baka sabihin, lasang bagoong. Tapos yung ulam nyo pala bago kayo umalis, bagoong. Kaya nalalasahan nyo. Sana Talaga to. Dito na lang. Thank you. Bye-bye.